mo sa fast food, nak? Yung fast food, ano siya, fast-paced environment siya. Kumbaga lahat ng mga empleyadong papasok, meron silang mga characteristic na can work under pressure, meron silang adaptability, flexibility, and trustworthy din sila, and team player. Then yun, dun sa work under pressure, dapat meron silang sense of urgency. Sense of urgency. Sense of urgency yung tawag sa sa actions natin kapag nagtatrabaho. Yung bilis natin dapat yung kilos natin dapat mabilis. Dapat yung feeling natin may hinahabol tayong deadline. Kunwari, for example, nasa dishwasher area ka. Dapat kapag naghuhugas ka ng mga plato, kutsara, or yung mga kung anumang gamit sa kitchen, dapat alam mo na wala tayo sa bahay na parang chill lang yung paghuhugas. Dapat yung makita tayo ng mga ng mga mas matataas na department sa atin na kaya natin kumilos ng mabilis, kaya natin ipakita natin na provide natin yung service na expected nila. Can work under pressure. Dapat So, mabilis. kailangan mabilis talaga. Hindi dahan-dahan, kailangan mabilis. Habulin yung oras. Parang may nahabol na oras dapat. Ah, Tapos, yung flexibility naman, oo, yung flexibility. Hindi lang kasi isang station yung Kayang gawin. Kaya kung flexibility at saka yung adaptability dapat nasa iyo din yan kasi hindi lang isang station yung ituturo sa'yo. Pwede kang sa fast food, pwede kang malipat sa iba't ibang mga station. Kung tapos mo ng dishwasher, kung kailangan ng kapalitan sa ibang mga sa labas, yung sa service na mismo, sa dining, dapat ka din, flexible ka din, or sa work dapat kaya mo yung lahat ng mga trabaho, willing to learn ka. Tapos adaptability, dapat kaya mong i-adapt yung mga sitwasyon. Kumbaga, hindi lang porket na dishwasher ka nung una, hindi ka na marunong mag-adapt ng other work or other tasks. So, kailangan alam mo lahat ng trabaho. Willing to learn. Willing to learn. Hindi lang dapat nasa dishwasher area ka lang lagi. Kung bibigyan ka ng ibang station, ibang work, dapat willing to learn ka. Hindi yung, okay na ako dito sa dishwasher Hindi pwedeng gano'n. Dapat meron kang sense of urgency, meron kang flexibility, and adaptability. Tapos ano pa ba yung sinabi ko kanina? Yung trustworthy, dapat, for example, nasa dining area ka na, dapat, hindi lang tayo basta nagpo-provide ng magandang service sa fast food, yung marespeto sa mga customers, dapat din tayo, kumbaga, nagpapakita din natin yung safety nila through actions like may naiwan silang wallet, dapat hindi mo yun pag-iinteresan. Dapat pag may naiwang mga gamit ng customers, dapat binibigay yan sa mga manager para yung mga manager yung magmamanage or mag-provide sa customer kapag hinanap yung naiwan nila na gamit, ganon. Yung trustworthy, dapat katiwa-tiwala. Dapat mapagkatiwalaan. Hinahanap din nila yung presentable. Dapat nasa fast food tayo, so food yung hinahawakan natin. Dapat maayos din tayo sa
pananamit sa sarili, ganyan. O, kailangan presentable yung tao na yun, yung aplikante na yun. Aplikante. Mm-mm. May tinatawag din silang efficient and Efficient? effective. Oo. Efficient and effective. Sa mga performance appraisal, yung pag 6 months mo, para may kung mara-regular yung isang applicant, meron silang tinatawag na performance appraisal. Kung bagay i-evaluate nila yung performance mo, yung pagiging efficient and effective mo. Yung efficient is yung makita ang kanilang masipag. Then yung effective, yung kung may resulta ba yung kasipagan mo. Hindi lang pwedeng- Yung efficient, makitaan kanila na masipag. Tapos yung effective. kung nagagawa mo ng maayos yung trabaho mo, kung may resulta. Okay. Kasi may mga standards na tinatawag. Sa dining area, yung nagbabasing, hindi lang kasi nagbabasing, yung basing yung naglilinis ng table. Hindi lang kasi yun yung doon natatapos yung work. Kumbaga dapat meron silang tinatawag na 7 key priorities. Yung basing, tapos ensuring the cleanliness of the floor, glass panel, garbage disposal, cleaning, clean and sanitize the trays, yung mga ganon, yung mga key priorities na sinusunod nila na standards sa bawat station, dapat kabisado mo din. Kasi, pag kabisado mo yung mga priorities sa station na yon, yung standard procedure sa station na yon, doon magiging effective ka kasi alam mo yung trabaho mo. Hindi lang basta efficient ka, hindi lang basta masipag ka, kundi knowledgeable ka din sa station na binigay sa'yo. Kasi meron silang book, meron silang parang modules na babasahin mo yun. Nandun lahat ang details kung ano yung mga gagawin mo sa work mo. Kung paano ka maglinis ng table, kung ano yung standard ng ginagamit na sanitizer. Kasi, may dilution or pag-dilute. Yung, pag nagtanong ka ng sanitizer, ilang sachet ng sanitizer powder, gano'ng karami ng tubig. Kasi pag dumami yung sanitizer mo, tapos nag-spray ka sa lamesa, maamoy yun ng customer. Pag sobrang tapang, ibig sabihin, mali yung Templa. yung dilute Yung, ng sanitizer. Pwede mag-complain si customer na, ano ba tong table nyo? Lasang amoy sondro. Paano kami makain ng maayos nito? Ang tapang-tapang ng amoy. Ay pagkain yung sinaserve mo. Yun. So, kailangan ko yan pag-aralan. Kailangan ko alam ko yan kung anong... Kumbaga, in summary, pag mag-apply ng fast food, dapat can work under pressure. Under pressure, dapat meron ka nun. Mga characteristics na hinahanap nila. Can work under pressure, adaptability, flexibility, trustworthy, presentable, efficient, effective, ganyan. Tapos, meron silang standard. Tatanungin kasi nila anong alam mo sa standard. Yung standard is about procedure na ginagawa sa bawat station. Kumbaga, may sinusunod na step-by-step procedure sa bawat station. Na pag na-audit, pag may audit or ano bang simpleng term sa audit. Kumbaga, kapag chinek na yung restaurant na yon, dapat alam lahat ng mga empleyado yung mga standard procedure. Kasi kapag hindi knowledgeable yung mga employees sa trabaho nila, hindi knowledgeable,
ibig sabihin hindi nila kayang mag-serve ng tama sa customer. Pagkain kasi yung sinaserve natin, dapat alam natin yung mga food safety procedures, yung mga standard kung paano iingatan yung pagkain ni customer para para maging masaya sila at maging worth yung pera nila na binabayad sa isang fast food industry. Yun. Okay, thank you, Nak. Thank you sa information, Nak. God bless us.